Mga kapatid, meron lang po akong tanong sa inyo. Ano ba, para sa inyo, ang mga qualities na hinahanap ninyo para sa isang politiko? Sabihin niyo, Pastor, yung tanong mo naman dahil magulo yung politika natin. Yeah, meron yung kinalaman. Pero I want to point out something na relevant for our passage this morning. Ano ba yung mga qualities na gusto ninyo para sa mga politiko? Transparent. Kita yung laman loob. Walang tinatago, di ba? Pwedeng makita. Ano pa? Integrity. Ibig sabihin ng integrity, through and through, yun talaga. Hindi talaga siya walang halo. Ano pa? Hindi corrupt. Ano pa po? Ano po yun? Hindi late? Hindi, humaharap sa pananagutan. Ano pa? Siyempre, competent. Hindi absent. Kailangan competent, di ba? Aanhin mo yung transparent ka nga, pero hindi ka naman competent, bali wala din yun. I'm not saying na maghanap ka na lang ng hindi transparent. With the complications of yung ating mga desired qualities sa ating politicians, somehow, minsan, naghahanap tayo, what we are really looking for is for King Jesus to rule our nation. Kasi siya lang ang totoong may integrity, siya lang ang may totoong transparency, siya lang yung may totoong talagang who is willing to serve. But sometimes, minsan, hindi masama na maghangad ng mga magandang qualities sa mga politiko natin, but in this imperfect world that we are living in, hindi natin makakuha lahat yun sa isang politiko lamang. Palagi at palaging merong kapintasan. Unless you think na meron talagang perfect candidate. So if you believe na meron talagang perfect candidate, it violates also our theology na we are all sinful at meron tayong imperfections. Hindi ibig sabihin nito na porket sinner tayo, huwag na tayo humanap ng magagandang qualities sa mga politiko natin. But my point for asking this question is to ask you another question. Bakit ganun yung qualities na hinahanap ninyo sa mga politiko natin? Why does transparency matter? Why does accountability matter? Why does competency matter? Why does integrity matter? Naisip po ba natin yon na yung mga qualities na gusto natin para sa kanila, ano ba yung reason bakit gusto natin na ganun yung standard at ganun yung qualities na meron yung mga politiko? Why? Because we want them to serve us. Gusto natin, yung mga politiko natin, mag-serve sa atin. Kaya nga sila tinawag na public servant kasi they should serve the public. Tama po ba? So kung kukuha ako ng isang public servant at hindi competent yung public servant, how will he be competent to serve the public? So yun yung problema. And valid problem din, paano siya magsaserve kung hindi siya transparent? Paano siya magsaserve kung meron pala siyang self-interest na tinatago at wala siyang integrity? Yung mga qualities na nakikita natin na pangit siya kasi pangit siya na hindi niya magagawa yung role niya as a public servant. Brothers and sisters, I don't want to steer political drama sa atin. We all have different political opinions and political sides and we do not see things differently. Part yan ng pagiging iba-iba natin. But we are united by the blood of Christ at mas matindi yun. Yun yung ating grounds for union. Hindi yung dahil parehas natin gusto yung kapwa politiko o dahil parehas natin ayaw yung kapwa politiko. No. Our union with Christ is so much stronger that it unites people from different political views as well. Ganon ang katotohanan ng banal na dugo ng Panginoon. But, brothers and sisters, I would like to let you know na we are all craving for quality service. Mga kapatid, kung titignan natin yung buhay natin now, yung reality ng buhay natin now, service has become a virtue sa ating society. Hindi niyo ba naisip yan? Bakit ganun yung mga qualities na hinahanap ninyo sa public servant? Kasi gusto nyo mag-serve sila. Noon, anong qualities ng leader? Kailangan magaling makipagdigmaan. Kailangan maraming napapatay. Kailangan maraming warrior and brutal.
If you look at yung mga Viking society during the time, kailangan magaling mag-pillage ng village. Kailangan magaling magkaroon ng madaming anak. Kailangan magkaroon ng madaming... Iba-iba yung standard ng culture when it comes to strength and ideal person that would lead them. Depende sa takbo ng society. But, brothers and sisters, by God's grace, Christianity has affected our culture to the point na ang hinahanap natin sa isang leader o sa isang makapangyarihan ay yung able to serve. Why? Because service has become a virtue of our society. And tanong ko, bakit? Bakit naging service yung society natin? Bakit naging virtue ng society natin? Why? Because of Christianity. The message of Christianity about the God who serves, about the God who came here on earth, kahit ng mga unbelievers, hindi nila alam that they're longing for something that Christ had showed here on earth kung ano dapat yung tama at ano dapat yung mali. Mga kapatid, tignan na lang natin yung mga trabaho natin. Iba sa inyo, anong professions na meron kayo? Call center agent. May doctor sa mata, Lord willing. May engineer. May businessman o businesswoman. Diba? Buy and sell. Ano pa? Teacher. Banker. Meron mga banker sa atin. Meron mga accountants. Maraming mga accountants dito sa ating simbahan. Sabihin natin, wala akong trabaho, housewife ako. Oh, yeah, housewife is a legitimate vocation. Brothers and sisters, paano mo masasabi na magaling yung isang nagtatrabaho sa inyong trabaho? Hindi ba? Dahil ginagawa niya yung trabaho niya. Ito na yung trabaho niya, to serve others. Kaya ka kumikita ng pera kasi yung service mo, binabayaran nila. Kung mas maganda yung service mo, syempre, Lord willing, kasama yung trade na yun. We are exchanging our services para makompensate tayo. Mga kapatid, service has become a virtue of our society. At sa ayaw mo at sa hindi, we are all servants. We are all servants or training to be servants. Iba sa inyo, nag-aaral pa lang. Ang tanong, ba't kayo nag-aaral? Para ma-equip ako, para pag nagtrabaho ako. Yung trabaho mo, anong gagawin mo sa trabaho mo? You are always depending on others and you are always helping others. Yan yung role. Yan yung takbo ng buhay natin. We are exchanging service or profit. So lahat tayo nagsaserve at eventually magsaserve. And brothers and sisters, this is my big question. Lahat tayo magsaserve. Lahat tayo nagsaserve. And this is the big question. Who are you serving? Who are you serving? Madaling maakit ang puso natin sa mga Diyos-Diyosan ng mundo. Akala natin ay trabaho o pamilya lang ang pinaglilingkuran natin, pero baka iyon na pala ang ating idolo. Kaya kailangan natin ng banal na Espiritu na siya ang gumising sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita upang makita natin ang tunay na Diyos. At hindi tayo maghabol sa mga bagay na lumilipas lamang. Mga kapatid, nais kong muling mag-alab ang ating ang paghanga at pagmamahal sa tapat na Panginoon habang may pusong gising na naghihintay sa Kanya. Mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, gising-gising. Kasi kung hindi, baka mamaya we are serving idols and not God anymore. So let us open our Bibles to Luke chapter 12, verse 35 to 59. At ito po ang sabi ng ating passage. Stay dressed for action, keep your lamps burning, and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly, I say to you, he will dress himself for service and have them recline at table. And he will come and serve them. If he comes in the second watch or in the third watch,
and finds them awake, blessed are those servants. But know this, that if the master of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have left his house to be broken into. You also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Peter said, Lord, are you telling this parable for us or for all? And the Lord said, Who then is the faithful and wise manager whom his masters will set over his household to give them their portion of food at the proper time? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly I say to you, he will set him over all his possessions. But if that servant says to himself, My master is delayed in coming, and begins to beat the male and female servants, and to eat and drink and get drunk, the master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he does not know, and will cut him in pieces and put him with the unfaithful. And that servant who knew his master's will but did not get ready or act according to his will receive a severe beating. But the one who did not know and did what deserved a beating will receive a light beating. Everyone to whom much was given, of him much will be required. And from him to whom they entrusted much, they will demand the more. Brothers and sisters, in verse 49, I came to cast fire on earth, and would that it were already kindled. I have a baptism to be baptized with, and how great is my distress until it is accomplished. Do you think that I have come to give peace on earth? No, I tell you, but rather division. For from now on, in one house, there will be 5 divided, 3 against 2, and 2 against 3. They will be divided, father against son, and son against father, mother against daughter, and daughter against mother, mother-in-law against her daughter-in-law, and daughter-in-law against mother-in-law. He also said to the crowds when you see a cloud rising in the west, you say at once, a shower is coming. And so it happens. And when you see the south wind blowing, you say, there will be scorching heat, and it happens. You hypocrites! You know how to interpret the appearance of the earth and sky, but why do you not know how to interpret the present time? And why do you not judge for yourselves what is right? As you go with your accuser before the magistrate, make an effort to settle with him on the way, lest he drag you to the judge, and the judge hand you over to the officer, and the officer put you in prison. I tell you, you will never get out until you have paid the very last penny. God bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for your Word today. Lord, we thank you for you are the God who is with us, and you are the Lord who speaks to us. Lord, may the Holy Spirit open our hearts and minds and give us sight so that we would see your beauty as you have revealed yourself in your word. O Lord God, pag-alabin niyo po ang aming mga puso as we continue to know who you are. And may you cause us to repent of our sins. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Brothers and sisters, yung passage natin this morning has a very different tone from last week. Last week, yung sermon is yung care ng Panginoon sa bawat isa sa atin. We have heard from Pastor Sunny, yung mayroong dibang rich man na gusto niya ng Sabbath, I will, and then you fool, ngayong gabi, mamatay ka. And then yung contrast na hindi, wag kayong maging kagaya niyan, pero hindi nyo ba alam you are worth more than 2 sparrows. And so, the tone of the previous passage is very encouraging and very light and very assuring. Mayroon mga kapatid, itong passage natin ngayon has a different tone. It seems though na binasa natin siya, merong sense of urgency.
At saka merong halalagot factor. Kasi kung tutulog-tulog ka, at hindi ka faithful, hihiwain ka ng Panginoon at isasama ka sa mga unfaithful. Nabasa natin sa passage yun, di ba? But brothers and sisters, this morning, huwag tayo panghinaan ng loob, but rather look at how God revealed Himself in the Scripture. Una, gusto kong malaman about isa sa atin at encouragement sa atin ng passage is this. Serve the God who serves. Ulitin natin, ano? Serve the God who serves. Mga kapatid, sino ang kailangan natin paglingkuran? Ang Diyos, wala nang iba. Pero ito ang Diyos na meron tayo. Hindi siya basta Diyos lamang na nagsasabi sa iyo na, Hoy, sumunod ka sa akin. Hoy, gawin mo to. Kundi lagot ka. No. He is the kind of God who wants to be with you because He is the God who wants to share Himself to you. He is the God who serves. Anong sabi ng passage natin? Balikan natin sa verse 35. Sabi, di ba? Sabi ni Jesus, stay dressed for action. Yung Greek word dyan is mas, paltalinaga or figure of speech. Gird your loins for action. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Hindi natin maintindihan yun. Sa kanila kasi ang damit nila, mahaba. Di ba? So pag sinabing gird your loins for action, ang ginagawa nila, meron silang ginagawa sa damit nila, tapos itatali nila yon para maging short. So para magiging short yung kanilang mahabang damit. Para mas makagalaw sila na maayos. So when Jesus was saying, when Jesus is saying, stay dressed for actions, ay ibig sabihin lang nun, geared your loins for action, na talagang mag-ready ka ng mas mabilis ka dapat makilos. Parang yung response mo sa bilis. Yung geared your loins for actions are also mentioned pagka nagkakaroon ng gera. Pag magkakaroon sila ng gera, ito na, kailangan ko na mag-full battle gear. Anong full battle gear ko? Ito, tatali ko yung mahaba kong damit. Ganun yung kanilang full battle gear para mas madali silang makatakbo, mas madali silang makapag-mobilize, kumilos. So, if that is what they are doing kapag pupunta sila sa war, ganito din yung ginagamit nila if they will serve. Ibig sabihin, hoy, maging alisto ka, hoy, wag kang tutunga-tunga nga kung nasaan, huwag kang may petiks-petiks yan. Be alert, service mode tayo now. So sabi ni Jesus Christ, stay dressed for action and keep your lamps burning. Bakit? And be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door for him at once. And when he comes and knocks, ano sabi sa verse 37? Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly I say to you, he will dress himself for service and have them recline at the table and will come and serve them. Brothers and sisters, yung last week, instead of serving ourselves, yung I, sabi hindi, mag-depend ka kay God kasi si God ang magbibigay sa iyo ng lahat ng bagay na yun. As we depend on God, we must also be alert na ang ating loyalty ay hindi sa mga things of this world. Ang ating loyalty ay nandun sa Lord who has rescued us and, ano sabi? He has promised to serve us. Mga kapatid, ito ay out of this world at grabing reversal, lalong-lalo na during their culture. Kasi, Jesus is saying, maging ready kayo. Bakit nyo kailangan maging ready? Habang iniintay nyo yung muling pagbabalik ng Panginoon, maging ready kayo. Parang mga tao, mga servant, na nag-iintay ng master nila na galing sa kasal. So meron siyang parable na sinabi, meron siyang metaphor na in-explain. Anong ginagawa ng mga master na yon? Iniintay nila yung master na galing sa wedding, and pag dumating yung master na yun, kailangan nila pagbuksan. So, blessed daw kayo pagka naabutan kayo ng master nyo na ginagawa yung trabaho nyo bilang mga servants. Kasi, pag nakita niya kayong gising at nakapasok siya, anong gagawin? I will say to you, he will dress himself for service and have them recline at the table. Mga kapatid, hindi ito normal sa kanilang kultura. In the Jewish culture, walang ganun. Walang master na magsaserve sa mga servants sila. Even sa Roman Empire, sa world nila during the time, walang ganun.
Merong isang instance sa Roman culture na meron silang tinatawag na feast, na once a year, yung mga masters will commemorate and celebrate yung kanilang mga slaves. Paglilingkuran ng mga master yung slaves. Pero pag natapos na yung party na yon, balik na sa dati. Bakit merong ganun yung Roman Empire? Ang bait naman nila. No, kasi naisip nila, pag hindi natin ginawa yun, magre-rebelde yung mga slaves, kawawa tayo. Kaya kailangan parang pressure valve siya na para wag mag-rally yung mga slaves nila, wag mag-riot yung mga slaves nila. Once a year, kailangan natin silang celebrate. But that is very different from what Christ has pictured. Sabi niya, if naabutan na kayong faithful, and ito yung gusto niyang gawin, you are waiting for the master who will eventually serve you. You are waiting for the kind of service na ibibigay niya. Brothers and sisters, that is the metaphor that Jesus Christ has said. And so, mga kapatid, pag sinabi natin na, hey, pay careful attention, hindi siya dapat halalagot. Dapat ang maintindihan natin na pay attention, antayin natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Why? Because He will have a feast at kasama ka doon sa feast na yon. All His people will be fed by the Lord of Lords and the King of Kings kasi maghahanda siya ng feast for you and for me. Celebration ang gusto niyang ibigay. And we would ask the question, bakit ganun? Bakit ganun yung Lord? Why? Mga kapatid, bakit ka ba nilikha ng Panginoon in the first place? Why would God create humanity? Sabi ng iba, kasi nalungkot ng Diyos, kaya siya gumawa ng tao. No, that's very blasphemous. Hindi pwedeng malungkot ang Panginoon kasi self-sufficient ang Panginoon. The Father, Son, and Holy Spirit in perfect love and harmony. Hindi kailangan ng kahit na sino ng Panginoon. Pero bakit siya gumawa ng tao? Bakit niya nilikha ikaw at ako? Why go through making Adam and Eve and then eventually magkakasala and then eventually hindi na natin alam kung ano nangyari sa atin now? But we know for that is what the Bible says. Brothers and sisters, God made you so that you will receive Him. He is the God who wants to share Himself with His creatures. And kaya tayo nilikha in the image of God is because God wants to have fellowship with you. Mga kapatid, yun yung nakakalungkot kasi yung fellowship ng Diyos, yun yung tinanggihan ni Adam and Eve sa garden. At yun yung tinatanggihan ng bawat isa sa atin when we were still living in our sin. But praise be to the Lord when we have heard the message of the gospel, when we know that Christ went all through this to die for our sins. We know that He also restored us into fellowship with Him. He is the God who wants to share Himself with you. Hindi tayo karapat-dapat doon. Sabi nga, di ba, ng Mark 10:45, but the Son of Man came not to serve, but to serve and give His life as a ransom for many. Brothers and sisters, we are all recipients of the service of our Lord Jesus Christ. Nang kailangan natin ng service niya. Why? Because we are made to depend and to long for His service, His fellowship, His love, His presence. Kaya mga kapatid, our Lord's Day is a gift from the Lord. Piliin mo, 6 days you are to work, blessing ang work. We are to serve others through our work. Pero on the Lord's Day, we are being served by our Lord as He feeds us with His Word. Brothers and sisters, yung inaabangan natin in the end of days, the Lord will prepare a feast for us. Etong Lord's Day, ang patikim ng feast for us ng Panginoon. So brothers and sisters, during this Lord's Day, are we feeding on Christ? Are we receiving His service sa atin? Amen. Pero patikim pa lang ito. Kasi this reality that we enjoy in the Lord's Day ay magiging norm when He returns. Kasi we will see Him face to face and we'll be at His feet at inaalagaan niya talaga tayo. Ituloy pa natin yung pagbasa natin sa passage. So, gird your loins for service. We are to wait the Lord's return with sobriety, na kailangan gising tayo.
at hindi tayo tutulog-tulog. Kailangan alam natin kung sino yung iniintay natin at alam natin na anytime pwede siya dumating. Tignan natin yung mga susunod na verses. If he comes in the second watch or in the third and finds them awake, blessed are those servants. Yung second watch kasi yung parang quarters ng gabi. Parang second watch, third watch, tapos fourth watch malapit na umaga yun. Hindi yung fourth watch na nakikita nyo na nag-abot ng mga sobre sa bus. Kulto yun, brothers and sisters. Pero yung pangalan nila refers to the watch of the night. So, bakit? Second or third watch, madaling araw. Pagka madaling araw na, gising pa kayo, ibig sabihin you're still doing your service. Kahit hindi nyo alam kung kailan siya dadating, ibig sabihin you are faithful and you will really celebrate yung faithfulness ng Panginoon. Brothers and sisters, alam natin na lahat tayo nagsastruggle sa faithfulness. Pero ang bottom line dito is that we have a faithful Lord who is waiting for us and who has called us His servants. At siya ang magsusustain sa atin. Tuloy natin, Verse 39, But know this, that if the master of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have left his house to be broken into. You must also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Brothers and sisters, ito yung reality natin. Sino ba ang pinaglilingkuran mo? Para kanino ko ba nabubuhay? Hindi masama na meron tayong mga dreams and aspirations. In fact, dreams and aspirations minsan galing sa Lord yun. Na yun yung binibigay niya sa atin uniquely, kasi yun yung unique identity na meron tayo. But brothers and sisters, ang idolatry is not just the bad things na ginugusto natin. Idolatry is a misplaced desire. Minsan good thing, pero dahil misplaced yung priority mo, nagiging idolatry siya. Ang pagiging nanay, is it a good thing? It is a good thing. Pero kapag ka misplaced na yung pagiging nanay, it becomes a bad thing. In the same way, yung pagkita ng pera is something bad. No, it's good. It's a gift of the Lord at kailangan natin ng salapi that's one way na ginagamit ni Lord to provide for our needs. Pero pagka misplaced yung desire natin for money, it becomes an idol. So, let me ask you the question para ma-check natin kung nasa tamang place ba yung mga hearts natin. Brothers and sisters, let me ask you this question. Ano mga pangarap mo sa buhay? What are your plans in life? What are your desires na gusto ko sana magkaroon ng ganito? Now, for the third question, let me ask you the question. Sa lahat ng plano mo sa buhay, saan pumapasok na anytime pwede dumating si Lord? Anytime pwedeng dumating si Lord. Anytime the Lord can ruin your plan kasi darating na siya and you will face Him. Mga kapatid, hindi ko sinasabi na anytime darating si Lord pagka na magplano. No. We still plan for the future. We still gawin natin yung responsibility natin. But if you are not considering at any time the Lord can come, baka mga kapatid, you have believed in the illusion that you can serve yourself. Bakit? Kasi nakalimutan mo na yung master na darating. Anytime. What if kung mamaya dumating na ang Panginoon? What if in the middle of my sermon dumating na ang Panginoon? What if bukas dumating na ang Panginoon? Are we still aware na anytime pwede dumating ang Panginoon? Yun ang prayer natin. Lord, dumating ka na. Ayusin mo na. Yung tama. Ayusin mo na lahat ng mali dito sa mundo. Itama mo na. That is our prayer. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. We are praying for His return. Every time we pray the Lord's Prayer. So brothers and sisters, let us know na anytime pwedeng dumating ang Panginoon. So let us live our lives as if bukas darating ang Panginoon. Sabi nga nila, plan as if you have 20 years to live, but live as if Christ will return anytime. Anytime, darating ng Panginoon. Tingnan natin yung passage. Peter said, tinanong ni Peter, are you telling this parable for us or for all? Para sa lahat ba to? Para sa mga disciples mo lang? And ang sagot ni Jesus Christ ay isa na namang parable. At ito yung sabi niya,
And the Lord said, "Who then is the faithful and wise manager whom his master will set over his household to give them their portion of food at the proper time? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly I say to you, he will set him over all his possessions. But if that servant says to himself, 'My master is delayed in coming,' and begins to beat the male and female servants, and eat and drink and get drunk, the master of the servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he does not know, and will cut him in pieces and put him with the unfaithful. And that servant who knew his master's will, but did not get ready or act according to his will receive a severe beating. But that one who did not know and did what deserved a beating will receive a light beating. Everyone to whom much was given, of him much will be required, and from him to whom they entrusted much, they will demand the more." Brothers and sisters, meron akong tanong. Doon sa binasa natin, sino yung mga lagot? Lagot yung servant na, imbes na gawin yung kanyang role bilang servant, anong ginawa niya daw? Pinagugulpi yung male and female servant niya at nagpakalasing. Pag dumating daw yung master at nabutan siya na gano'n, anong gagawin ng master sa kanya? He will cut him into pieces. Grabe. Death penalty. And then, tatapon with the unfaithful. Tapos yung isa na alam yung will ng master pero hindi ginawa, magkakaroon daw ng severe beating. Pero yung isa na ginawa yung dapat ng beating pero hindi niya alam, magkakaroon ng lighter beating. So sabi ni Lord, "To much was given, much was required." Tanong ko ni Peter, para kanino ba to? Para sa amin o para sa lahat? Sa tingin niyo, para kanino? Para sa lahat. Kasi yung iba, hindi pa talaga alam. So, mga kapatid, hindi ibig sabihin nito na, naku, pag mas marami palang alam, mas lagot ako sa Lord. Wag na lang akong makaalam, okay na to. No. Brothers and sisters, hindi ganun. Ang ibig sabihin dito, there is really, ang servant dapat magpaka-servant. Pag ang servant hindi nagpaka-servant, in this case, feeling niya siya yung master. So meron siya, naniwala siya sa ilusyon na siya yung hari. Naniwala siya sa ilusyon na siya yung amo. So kung kala niya siya yung amo, kasi wala yung amo, nag-amu-amuhan, naghari-harian, ginawa niya yung gusto niyang gawin, pagdating ng tunay na amo, lagot siya. And brothers and sisters, let me tell you this, there are many in our government, there are many in the world today, hindi lang sa Pilipinas natin, pero sa buong mundo, na naghahari-harian. Simply because they have power, they have influence, they have money. Naghahari-harian sila. Brothers and sisters, anong nararamdaman nyo when you read the news? When you listen to the news? Nakaka-disappoint. Pero ito lang sabihin ko sa inyo, and this is the encouragement that we all have. May araw din sila. Sa pagdating ng Panginoon, darating ang tunay na hari para patalsikin yung mga naghahari-harian yan. And yeah, time will come. Hindi man dito sa mundong ito, we pray that, of course, justice will come here in this world. Pero hindi man dito sa mundong ito, surely, pagdating ng Panginoon, those who continue to rebel against Him will really face the judgment that they deserve. Ang bad news, mga kapatid, sila lang ba ang naghahari-harian? Sila lang ba ang nag-aamu-amuhan? Mga kapatid, tayo sa buhay natin, hindi ba madalas nag-aamu-amuhan din tayo? It's my life eh. Alam niyo ba yung word na YOLO? You only live once. Dahil minsan na ako mabubuhay, subukan ko na to lahat. Pero narinig niyo na ba yung FOMO? Fear of missing out. Naku, baka hindi ko ma-enjoy ito. Naku, baka hindi ko ma-enjoy ito. Sayang, wala ako sa eksena. Dapat nandun ako. You want to be involved. You want to have experiences. And minsan sa mga kagustuhan natin gano'n, nakakalimutan na natin kung sino ba talaga yung totoong amo. Kasi sa desire natin to pursue yung own desires natin, hindi na natin kinoconsider yung desire ng amo natin. We are persevering in our own desires and minsan, sabihin na lang natin, Lord, ito yung plano ko kailangan ng approval mo. Wala na siyang choice. Ikaw na yung nagdikta kung anong plano mo sa buhay mo. And so, brothers and sisters, I want you to remember, hindi tayo ang amo. We are creatures created by the Creator, and He has called us to Himself. So, hindi tayo ang magkukall ng shot sa buhay natin. Hindi tayo ang
magkukall ng shots kung ano yung mga dapat at hindi natin dapat gawin. We must submit to our Lord who has established itong mga bagay nito for us. Hindi tayo ang sarili nating amo. We either submit to the true master or play pretend. Mga kapatid, anong bad news sa mga nag-aamu-amuhan? Ang bad news sa nag-aamu-amuhan is this. Akala mo, ikaw ang nasusunod, pero hindi mo alam that if you are not serving the true master, you are serving a false master. At itong false master na to, yung mga idols that animate and encourage you to live this kind of life. Itong idolatry na meron ang bawat isa sa atin, they promise, but they cannot deliver. Magpapromise sila, pero hindi nila i-deliver yon. Mga kapatid, anong feeling that you have invested on something, pera, nag-invest ka sa isang company. And then, nung mag-pay out na, biglang nag-rug pull. Biglang nawala. Naranasan niyo na po ba yun? That your investments are taken out of you. Naghintay ka ilang taon para magkaroon ng maturity. And then, biglang nawala. Tapos babalikan mo, magka-flashback sa'yo, yung mga sales stock sa'yo, yung mga nagbenta sa'yo ng investment na yun. And sabihin mo, nako, skinam ako. Ang saklap mo na. Some of you hindi maka-relate sa investment. Ano ba, what if mayroon na, sabi, manliligaw ko sa'yo, and then naniwala ka naman, and then binigyan mo ng time, binigyan mo ng oras, sabi, Diyos ka, and then for some reason, di tumuloy. How would you feel? Masakit din. And so, brothers and sisters, in one way or another, idols promises, pero they can never deliver. Uutuin ka lang nila para ilayo ka sa Diyos ng totoong Diyos. In the example ng earlier passage, ano nangyari doon? Sabi nung rich man, I have many crops. I will make a larger barn. And then I will be merry. And okay na yun. Puro I. Ano nangyari? At the end of the day, dumating ang Panginoon. Kinuha na siya ng Panginoon. Hindi niya na pakinabangan yung lahat ng meron siya. Idols promise, but they never deliver. Ilalayo ko lang niya sa Panginoon. And so, we are created to be servants of God. So bilang servant of God, yun yung kailangan natin tignan, that we must be faithful. We must know Him. We must understand na ito yung purpose natin. Hindi para sa sarili natin, at hindi para sa sarili nating kahilingan, pero gusto ng Panginoon, nilikha tayo ng Panginoon to depend on Him and know Him, kasi if we will look for other things, counterfeit siya, kulang, peke. Magsaserve ka lang din naman, mag-serve na tayo sa totoong Diyos, hindi dun sa mga mangsascam sa atin. Mga kapatid, paano yung sinasabi ni Jesus dito na too much is given, much is required? Mga kapatid, yun yung reality. Tayo mga nakaalam ng gospel, inevitable na sa atin na we must respond to the message of the gospel. Kasi kung i-ignore natin yung gospel, mas nakakatakot yun na judgment for us. Kasi alam mo na eh. Tapos i-reject mo pa. For example, di ba yung sinabi ni Jesus na, woe to you, Chorazin. For if itong miracle sa doon dumating sa Sodom and Gomorrah, okay sila. So, andun na yung message ng gospel nasa kanila na. In fact, hindi ibig sabihin nito na better pang wag mo nang share ng gospel para hindi niya alam. No, kasi malalagot pa rin siya sa Lord. He will still face the judgment na dapat para sa kanya. Pero mas matindi yung condemnation to those who already heard the gospel but rejected the gospel simply because mas pinili talaga nila yung idol nila. Pinakita na ng gospel na sino yung tamang Diyos, pero nireject mo pa rin yung gospel. So those who do not know the gospel still will be judged according to their works at kulang pa rin yun. Judgment pa rin yung papasukan niya. But this calls for us, church, ng faithfulness and seriousness. Huwag nating maliitin yung pagiging Kristiyano natin. We have been given a wonderful privilege ng Panginoon na nire-rescue niya tayo sa mga idols natin. Mga kapatid, ano yung mga idols mo? Ano yung mga good things na nilalagay mo sa heart mo na above God? Christ is crushing them one by one. At nire-rescue tayo so that we can serve Him truly.
Kaya kailangan natin yung service ng Panginoon. The second thing that I would like to point out sa passage na ito is yung reality ng spiritual warfare. Ulitin ko mga kapatid, yung reality ng spiritual warfare. Ano yung una? Serve God who serves. And then, yung reality ng spiritual warfare. Saan natin makikita yon? Tignan nyo sa verse 49, yung passage natin. I came to cast fire on the earth, and would that it were already kindled. I have a baptism to be baptized with, and how great is my distress until it is accomplished. Do you think that I have come to give peace on earth? No, I tell you, but rather division. For from now on, in one house, there will be 5 divided, 3 against 2, and 2 against 3. They will be divided, father against son, and son against father, mother against daughter, and daughter against mother, mother-in-law against her daughter-in-law, and daughter-in-law against mother-in-law. Mga kapatid, hindi ibig sabihin nito na sinasabi ni Jesus na okay lang mag-away yung mga pamilya at magkubyanan. Kasi na-realize ba ng pinanganak si Jesus Christ, anong sabi ng mga angels? Glory to God in the highest, and peace on earth. So bakit sinasabi ni Jesus Christ na, did you think that I came to bring peace on earth? Hindi. Division. And bakit ang announcement ng angel is that Jesus Christ came here on earth to give peace? Linawin natin, Jesus Christ is striking a very important warning for us, servants of God. Totoo yun, na pumunta si Jesus Christ dito to bring peace. Peace to us. Bakit? Kasi hindi na tayo haharap sa wrath ni God, but rather meron na tayong peace from God because of what Christ has done for us. Ang bawat isang believer, hindi na tayo husgahan ng Panginoon according to our deeds. Kasi palpak yun. We will be judged according to the finished work of Christ. So if you are a believer of Jesus Christ, yung perfect obedience niya at perfect righteousness niya nasa iyo, at yun yung huhusgahan ng Panginoon sa atin. So brothers and sisters, let me ask you this question. Are your sins judged? Yes. Portion lang ba ng sins mo yung judge, or all of your sins were judged? All. Sabi nga ng song, it was nailed to the cross and I bear it no more. Praise the Lord, O my soul. It is well, di ba? With my soul. Brothers and sisters, for a believer, wala nang judgment na ibabagsak ang Panginoon sa iyo. For Christ has been judged for you. Amen. So wala lang kalalagot. But if you deny Christ, if you reject Christ, if you run away from Christ, if you say na, I don't need Christ, mas gusto ko yung sarili kong diskarte, you are rejecting Him, you are rejecting the gospel, and therefore you are rejecting His offer of forgiveness for you. And you will suffer the consequences of that rebellion against God. Pero ano yung sinasabi dito sa passage natin na ito na He came to give division? Brothers and sisters, winawarningan niya yung mga servants ni God that as we persevere in a life that is glorifying God and faithfully serving God, hindi papayag yung mundong ito na mag-serve tayo faithfully. Sino dito yung mga naging believer na, kung kailan naging believer, biglang dumami yung problema sa buhay? Hindi ba ganun ang common na storya natin lahat? Dati, okay lang ako, pero nung naging believer ako, parang sunod-sunod yung challenges sa buhay ko. Why? Kasi ayaw ng world na ito, ayaw ng demonyo, na mag-worship tayo sa Lord. But praise be to God, by His power, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His Son. Pero syempre yung world na ito will not allow us to serve the Lord faithfully. So, bigyan ko kayo ng isang example dito, brothers and sisters. Sabi ng Ephesians, sabi ng Ephesians chapter 2, the prince of the power of the air is at work in the sons of disobedience. In the sons of the disobedient. Dati ganun din tayo. Pero meron talagang reality na lahat ng evil dito sa mundong ito, yes, may human sin, pero merong demonic activity din. Ang world natin, it is seen and unseen, material and immaterial. Yan ang world natin, physical and spiritual.
And so in the physical world, nakikita natin ito. But in the spiritual world, hindi natin nakikita kung ano nangyari doon. But we know one thing. There are many angels or many demons are rebelling against God. And the prince of the power of the air are influencing the sinners to continue in their sin. And so, malala na nga yung kasalanan natin, pero bakit tayo nagkasala? Tinetempt tayo ng tempter, and ina-aggravate pa ng tempter yung ating mga kasalanan. And so, there is a real spiritual warfare that is happening in this world. People will hate us because we follow Jesus. Di ba sinabi niya na yun? Na people will hate you. Talagang madaming magagalit sa iyo because of Christ. The enemy uses the culture to mock faithfulness. People will look down on you for prioritizing God. Totoo yun. Tignan na lang natin yung nangyari dun sa previous passage, yung barns. Di ba? Yung sermon last week, merong rich man, tapos sabi niya, mayaman na ako, madami na akong crops, gagawa ko ng sarili kong barn. Ang mindset niya is, hindi naman mali. Hindi naman mali yun na, hindi maling-mali na pagka meron ka, hindi maling umasenso sa buhay. Hindi maling magtrabaho tapos yumaman tapos magkaroon ng mas malaking barn. Hindi mali yun. Ang problema dun sa rich man is gusto niya yung mga blessings na yon apart from God, puro I. Hindi niya kinoconsider si God doon sa equation. Kasi, pag titignan natin yung last week sermon, mas may intindihan natin yun na, kasi diba parang, so pag nagde-depend ka kay God, hindi ibig sabihin ba na, huwag ka na magtrabaho. Kasi sabi nung passage, tingnan mo yung mga sparrow, hindi sila nagtatrabaho pero kumakain sila. So Lord, hindi na ako magtatrabaho kasi yung mga sparrow, inaalagaan mo naman. Sabi ng passage, tingin mo pag ganun nila naiintindihan yun? Hindi. Yung encouragement na yun, mas maiintindihan natin pag naiintindihan natin yung rhythm ng Lord's Day or ng Sabbath. Ginawa ni God yung earth bago pa magkasalanan sa mundo. Anong ginawa niya? Sa creation, nag-organize na siya ng rhythm. At yung rhythm na yun, 6 days you shall work, and on the 7th day you shall rest. Yung Sabbath day. The Sabbath day, walang mag-rest. Walang mag-work at mag-rest. And sa Sabbath day, makukuha mo lahat ng pwede mong pagkain ng hindi mo pinaghihirapan. And so you can rest, and you must rest. Yun yung sabi ng Lord sa before sin came to the world. So ibig sabihin, yung design ng Lord, andun yung rhythm na yun. 6 days you shall work, and 7th day you shall rest. So titignan natin yung attitude natin sa work. Kung ang attitude mo sa work, Monday na naman, mag-work naman, ayoko na. Pero nalikha tayo ni Lord ng 6 days mag-work. So purpose ng Lord sa'yo na mag-work ka. 6 days. So kung galit ka sa work, you are rebelling also against your purpose. Ang work, hindi naman kailangan na 9 to 5 o job. Basta yung work na service mo, vocation mo. Yung pwedeng housewife, pwedeng ano. Pero you are to work in that capacity for a limited number of days. You are to work on that capacity for 6 days. You are to toil for 6 days. So yung, hindi ibig sabihin na nung kanina, yung last week sermon na, o tingnan yung mga ibon, hindi nagkatrabaho, na 7 days, wala tayong ginagawa for us to work, or to, hindi ganun. Hindi ganun yung sinasabi ng Scripture. What the Scripture is saying is, mas maintindihan natin yun in light of the rhythm na sinet ni God. 6 days you are to work, and then on 7th day, you rest. You enjoy the Lord's blessing. And ito yung kailangan natin maintindihan, For someone na kagaya ng rich man, ano ang nag-govern ng kanyang philosophy? Kaya ganun yung kanyang reaction. Kulang na, gagawa na ako, madami na ako, mag-retire na. Anong mindset niya? Efficiency. Nagtrabaho na ako, ginawa ko na lahat ng toil ko, and then now is the time for me to enjoy rest. Masama ba yun? Hindi naman, di ba? Pero ang gusto talaga ng rich man gawin is magkaroon siya ng Sabbath on his own. Artificial Sabbath apart from Sabbath na binibigay ni God. Kasi gusto niya ng rest apart from God. So, kaya kong mag-work at ako mag-determine ng rhythm ko ng work and rest apart from God. And so, ano nangyari sa kanya? Hindi niya na-enjoy yung rest. Ginawa siya ng Panginoon. Then, sinabi ni God, tignan niyo yung mga ibon. Merong rest. Why? Kasi, yung Sabbath dito, yung
is very important kasi yun yung nawala sa atin when we went out from Eden. Iba na yung Sabbath before the fall. Iba yung Sabbath after the fall. Kasi yung Sabbath after the fall, na-corrupt din siya eh. Hindi nila pinapractice yun, hindi nila sinaselebrate yun, hindi sila nagde-depend sa Lord, and hindi nila nire-respect yung rhythms na ginawa ni Lord. And even sa atin now, di ba, brothers and sisters, we do not celebrate yung Sabbath na Saturday. We celebrate yung Sabbath knowing na ito yung Lord's Day, yung creation Sabbath. And kung ang governing theology natin o governing philosophy natin is, I want to be efficient, I want to be productive, without caring for the rhythm na binigay ni Lord sa'yo, anong mangyayari sa'yo? You would look at resting as a leisure. You will look at resting as, I can afford kasi sila mag-rest kasi wala naman sila mga trabaho. Ako, busy ako eh. Ako, ito yung pangarap ko sa buhay, nagsusumikap ako. So you see what's happening now? You will look down on those who want to depend on the Lord sa rhythm na binigay niya para sa bawat isa sa atin. Nakikita niyo yun? Minamaliit na yung mga hindi na nanampalataya sa Panginoon, yung mga nagtitiwala sa Panginoon for the rest and work rhythm simply because meron ng idol na nag-influence sa kanila. Covetousness and idolatry versus yung fatherly love ni God. Fatherly care ni God. And ito yung encouragement sa atin, mga kapatid. Because I know that God is faithful, I can afford to rest. Because I know that God is faithful, I can afford to rest. And so we are praying that as we mature as a church, wag natin i-ignore yung rhythm na binibigay ni God sa atin. 6 days we are to work and we must work hard. We must work to the best of our abilities. Pero on the Lord's Day, we are being served by our Lord who has promised us eternal life. And siya yung magre-restore sa atin. So, huwag mong panghinayangan yung isang araw na hindi ka nagtatrabaho. Kasi yun yung rhythm ni Lord for you. Blessing ni Lord yun para sa iyo. Huwag matanggihan. And so, brothers and sisters, tingin mo, hindi ba spiritual warfare yun? Kasi some who will not look at the faithfulness of God ng ganon, anong gagawin nila sa mga nagse-celebrate ng Lord's Day na ganon? Titingnan na maliit, persecute nila, or i-ignore nila, or baliwala. Ano ba kayo? Hindi ko maintindihan. Grabe naman yan. That's just one example of yung division na mangyayari. Ano pa yung mga division na mangyayari? Mga kapatid, paano mo papaliwanag sa boss mo na sobrang importante ng Lord's Day for you? Or paano mo papaliwanag sa nanay mo, teka lang kasi ang Sunday kasi hindi family day, Lord's Day. Hindi, family day yan. Marunong ka pa sa amin. So you see yung implications ng division na yun in our, nasabi ni Jesus Christ na He will bring division. Ulitin natin hindi si Christ yung manggugulo. Our world ay magulo. At pumasok si Jesus Christ para ayusin yun. At tingin mo, pag inayos na ni Jesus Christ yun, wala bang resistance? Meron. At dahil may resistance, may manggugulo sa gustong gawin ni Jesus Christ. So, brothers and sisters, tanggapin na natin yun. As the Lord matures us, as the Lord grows us, merong mga shaking na nangyayari sa atin, nakakrush yung idols natin, dumadanas tayo sa mga, pinadadaan tayo sa mga suffering ni Lord to purify us, kasi He is making all things new. So wag na tayong magulat. Bakit kung kailan nagsastrive tayo to be faithful to the Lord, tsaka may mga nangyayaring ganito? Because Satan does not want us to follow God, because the world is magulo, pero inaayos ni Lord, talagang matadamay tayo doon. And so, brothers and sisters,
Huwag natin i-equate yung buhay natin na I am peaceful, I am blessed, mahal ako ng Panginoon. No. You are peaceful, you are blessed. Yes, God loves you at binigay niya yan sa'yo. But He does not love you less when you are going through insurmountable trials. Nakala mo mamamatay ka na. Sabi ni Apostle Paul, nangyari itong mga troubles na ito na beyond our capacity so that we will not depend on ourselves but on God who raises the dead. Brothers and sisters, for the last part ng ating message, merong urgency of the matter. Kailangan natin maintindihan na paubos na yung oras. Paubos na yung oras. Anytime, pwede na bumalik ang Panginoon. You are not getting any younger. And we must plan with that in mind. Sabi ni Jesus Christ in verse 54, He also said to the crowds, when you see a cloud rising in the west, you say at once, a shower is coming, so it happens. And when you see the south wind blowing, you say, there will be a scorching heat, and it happens. You hypocrites, you know how to interpret the appearance of the earth and sky, but why do you not know how to interpret the present time? Verse 57, and why do you not judge for yourselves what is right? As you go with your accuser before the magistrate, make an effort to settle with him on the way, lest he drag you to the judge, and the judge hand you over to the officer, and the officer put you in prison. I tell you, you will never get out until you have paid the very last penny. Brothers and sisters, sinabi ni Jesus Christ ng mga metaphor na ito kasi, kayo alam niyo kung kailan uulan, kailan hindi uulan. Bakit hindi niyo makita yung urgency of the matter? Na darating na ang Panginoon and He will judge the living and the dead. And this is something that's very important. Kung meron kang ipaprioritize, mga kapatid, kung alam mong uulan at meron kang sinampay, anong gagawin mo? Ay, okay lang yan. At least malalabahan siya ulit. Ganun ba? Be foolish, di ba? Magmamadali ka kahit na may iba kang ginagawa at may nakaschedule kang ibang gawin. Pag nakita mong uulan na at may sinampay ka, tatakbo ka para iligtas yung mga sinimpay mo. In the same way, ganun din, brothers and sisters, kung alam mo nang babalik si Jesus Christ anytime, bakit nagpatuloy ka pa rin gustong lumayo sa Kanya? Bakit patuloy mo pa rin gustong paglingkuran yung sarili mo kaysa kilalanin siya? There is urgency on the matter. And then yung sabi niya, na sino sa inyo yung pagka-dadalin na ng judge, sinasabi ko sa inyo, bago kayo, yung accuser mo, bago kayo dalhin sa judge niyan, makipag-ayos ka na. Kasi kapag napunta yan sa judge at pinapunta ka ng judge, hindi ka makakaalis hanggang you paid the last penny. Magmadali ka na. Merong manghuhuli sa'yo. Ayusin mo na yun agad. Kasi kung hindi, it's too late for you. Brothers and sisters, the question is, how can we pay the last penny? Darating na ang Panginoon. Are you ready to face Him? And we can only say yes. Why? Because Christ has paid the last penny, even the last penny, for your sin and my sin. Bakit? The God of the universe assumed humanity, pinanganak dito sa mundong ito to restore the fellowship of God sa iyo. At hindi lang yun, He lived a perfect life to merit for us yung righteousness na kailangan ng bawat isa sa atin. And He died on the cross to pay for your sin. Your sin. Nung namatay si Kristo sa cross, pangalan mo ang iniisip niya, ikaw ang iniisip niya. Hindi yung, basta sino na lang maniwala, bahala na. No! He died thinking of you, paying for your sins. So that by believing in Him, we will have eternal life. He died and was buried, and He ascended. And one day, He will judge the living and the dead. Di ba kasama yan sa ating confession? He will come back to judge the living and the dead. Brothers and sisters, we must live with a mindset na babalik ang Panginoon to judge the living and the dead. And praise be to the Lord! I will not be judged by my faithful Savior. Kasi He has paid even to the last penny. Wala na akong pagkakautang sa Diyos. Instead of judgment, ang ibibigay niya sa atin ay feast. Feast din. Feast na na-enjoy natin every Lord's Day, pero patikim pa lang ito. But the true feast is when He comes and make all things new. And death will be no more. And yung mga pangit sa lipunan natin ngayon, wala na yun.
because we will see Him lifted up in our midst. And He will continue to serve us. So as we wait for the day, brothers and sisters, let us faithfully serve the Lord as we serve our brothers and sisters. And let us not forget that everything na binibigay niya sa atin, including the rhythms of work and rest, are His gifts for us to enjoy. Let's come to the Lord in prayer. Lord, we know that as we receive your word by faith, that there is spiritual warfare na ayaw sa amin na manampalataya sa iyo. Spiritual warfare that will distract us from obeying you, trusting you, and resting in your presence. So I pray, Lord, that you break every influence of the darkness. And nawa po, may you open our eyes to look at you and wait for your return with an expectation, with an expectant heart. Lord, I pray that may we live this world na hindi kami lugi, but as someone who will receive the feast na inyong pinangako. And so, Lord God, teach us to live loving you and loving our neighbors as we depend on you for our everyday life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.